umarangkada na nga ang Senate Committee on Justice and Human Rights na kung saan pinangunahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasama si Senator Robin Hood Padilla at Senator Bongo. But bago yan mga kapartner ay nagsagawa ng ocular inspection ang mga senador, ang dalawang senador mga kapartner dyan sa KOJC compound, at dito nga nila nakita ang mga ginagawa ng kapulisan na illegal na huhukay sa basement ng JMC at maging doon sa pulpit ng cathedral na kung saan makikita mga kapartner yung bago pa na isinemento doon sa JMC na basement mga kapartner, na kung saan itinatanggi ni Torre na wala daw nangyayaring paghuhukay dyan sa nasabing basement. At kanina lang or kahapon lang nabigyan ng access ang mga KOJC Legal Counsel, maging ang media at ang mga KOJC members dyan sa nasabing basement, kasi nga ilang araw yan na ilang araw yan na binantayan talaga ng mga kapulisan at hindi pinapapasok ang sinuman. At may mga leakage na nagbibigay ng patunay before ang ocular inspection ay mga mabubuting pulis na nandyan sa loob ng KOJC na nagbibigay ng pictures and videos na meron ng ginagawang paghuhukay dyan sa basement na wala namang kaukulang permit at walang pahintulot sa nasabing walang pahintulot sa mga KOJC members, mga kapartners. Tama ka dyan, kapartner Almar. At hindi lang naman dyan yung hinukay ng ating kapulisan, pati yung mga walls natin ay binuksan rin. At tignan nyo, makikita nyo po, parang bago lang po, sabi nga ng ating mga city building official, parang 1 or 2 araw pa ata ito nila isinemento. Kasi bagong-bago pa, mga presko pa talaga, malambot pa yung mga semento. At the same time mga kapartner, pag-inspeksyon sa ating mga senador doon sa cathedral, nakita nila kapartner yung sinasabi ni Secretary Benhur Abalos na secret chamber na lagusan daw. O diba, kitang-kita ng ating mga senador na wala naman talagang secret chamber. At pagpasok talaga nila from cathedral to lounge sa lounge doon sa loob ng cathedral, kitang-kita nila na walang secret chamber. Nakita lahat ng mga senador paano sinira, paano binaboy ng ating kapulisan yung sagradong lugar natin, yung place of worship natin, yung cathedral kung saan tayo sumasamba. Ito mga partner, yung nangyaring pagdinig para sa inyo, kumusta? Parang naging nakakalungkot mga kapartner, nakakadismaya yung nangyaring Senate hearing kahapon kasi parang walang nangyari talaga, walang solusyon sa ginagawang or marahas sa ginagawa ng ating mga kapulisan, mga kapartner. Yun nga ang sinabi ng Executive Secretary ng KOJC na si Sister Nori Cardona, mga kapartner, na kung siya lang ay ayaw niya nang sumama o sumali sa Senate hearing, kasi nga nung mga naunang Senate hearing mga kapartner doon sa Senado, yung 2 Senate hearing, yung walang nangyari. Kasi, di ba, nangako si Marbil na aayusin, babawasan yung kanilang police visibility doon sa nasabing compound, at nasundan yun ni DILG Secretary Abalos na babawasan daw nila yung mga yung police visibility sa nasabing lugar, pero wala pong nangyari. Instead, mas dumami pa at doon pa nila sinagawa, or after ng 2 Senate hearing, doon nila sinagawa mga kapartner ang kanilang pagsalakay doon sa KOJC compound. Kaya sinasabi ng Executive Secretary ng KOJC na si Sister Nori na ganun din ang nangyari, parang parang ni-review lang yung mga nangyari, then walang nangyaring solusyon. Though may binigay na suwestyon ang mga senador, pero yun nga, ang problema dito, itong si Torre, mga kapartner, na talagang masasabi mo talaga na naibenta na yung kaluluha, kasi nga kahit anong pagmamakaawa ng mga senador, ng mga nasa panig ng KOJC, ay talagang desidido si Torre na tumira dyan sa nasabing compound. Correct. At madagdagan ko na rin lang, mga kapartners. Natanong kasi si Torre kanina kung anong plano after nitong Senate hearing na ito. Ang sabi niya, magpapatuloy pa rin, magpapatuloy pa rin ang paghahanap doon sa KOJC compound, at gagawin pa niya itong mas matindi, In fact, yung term na ginamit niya is harder, Mas
mas matigas, no? O ibig sabihin mas siguro kung yung nararanasan natin o yung naranasan natin ng mga nakakarang araw ay kung mas matigas pa pala yung kanyang ipapa-implementa na paghahanap, eh di asahan na lang natin na ganun na nga lang, no? At para sa ating diskusyon, ngayong araw na to mga kapartner, nasa linya na ng ating komunikasyon via Zoom si Coach Oli po, mga kapartner, isa sa mga SMNI anchor at miyembro ng Banateros. Coach Oli, magandang umaga. Almar, Sina at Jojo po ang makakasama po ninyo ngayong araw. Magandang umaga po, Coach Oli. Good morning, sir. Magandang umaga po sa inyo mga kapartners at bagamat magandang umaga, medyo malungkot ang ating araw ngayon dahil sa mga pangyayari po, no. So yan po ang ating pag-uusapan kasi napakahaba nung ilang oras ba inabot yung Senate inquiry na yon? Parang halos 10 oras ata, Coach, if hindi ako Oo, nagkakamali. haba talagang Or more than... Mga 8 hours. Mga, 8 hours, halos. 8 hours. Oo, gabi na kami natapos eh. Oh, talagang matindi pero kaya nga sabi ko nakakalungkot dahil nakakapagod, andun na kami nagutom, gininaw kasi malamig doon sa area namin. Pagkatapos-tapusan, pag kami nagtatanong sa akin, kamusta na? Wala rin. Ganon din. Di ba? So parang, hindi ko naman biniblame yung ating mga senadors dahil sila na nga lang ang nagpapatuloy nitong Senate hearing. Pero sa isang banda, yung bottom line kasi talaga ay hindi rin natin nakuha yung ating gusto. Hindi rin natin nakuha yung hustisya dito. No? So, pag sinamarize mo ang kwento, wala din. Sa katunayan, para sa akin ay mas lalo pang napasama ang ating sitwasyon ngayon. Dahil may mga binitawan na gagawin itong si Torre na lalong magpapasama sa mga susunod na araw. Maghihigpit pa sila. Ang dami po kaya ako po hindi talaga masaya sa nangyari and really, this is martial law. Kaya nga wala na tayong asahan Ang last na lang natin is Supreme Court. At nakalasampa na ito sa Supreme Court. Pag ito pa ay walang nangyari ulit, ewan ko na. Wala na talaga. Salaga magtitiis na tayo at siguro ganyan na talaga ang gobyerno until such time ay magising na ang buong bayan at magising ang AFP na mapalitan na itong liderato natin. Yung sinabi mo nga, kapartner Coach Oli, yung mas mapapasama pa, no? Dahil nga dito sa Senate hearing na to, kasi merong na-mention kanina na dapat daw kapag papasok sila, what if meron daw mga baril doon sa kwarto at niratrat yung mga kapulisan. So parang nagkaroon tuloy ng idea itong si Torre. May punto naman si Senator Bato doon kung yun ay kung terorista or masamang tao talaga ang hinahanap nila. Pero ito kasi akusado pa lang, hindi pa napapatunayan sa korte, tapos isang pastor pa ni hindi nga naideklarang terorista. Pero yun na nga, ang punto natin dito, parang nabigyan pa ng idea si Torre na mas dagdagan pa yung kanyang sungay sa pagkubkob nga dyan sa KOJC compound. Actually, mga partners, Coach Oli, no? Yung sa akin naman, always looking dun sa brighter side, no? Actually, itong day 14 natin itong Senate hearing, itong kahapon, kung ako yung titingin, at least nakapag, nakapag may mga nalaman tayong mga katotohanan, meron na, kumbaga, parang nakahinga tayo ng kaunti, no? Kumbaga, parang preparing na lang tayo dun sa bigger storm. Pero parang ito yung parang pinakalal natin, at least, di ba, lumabas muna, panandalian ito, mga kapulisan natin, yung mga speculations natin dun sa basement, dun sa cathedral, nakita na, no? Nakita na, hindi lang natin, nakita na ng mga senador, nakita na ng media kung ano talaga yung mga pinagtatalunan ng mga nakakarang mga araw. So, nakita natin yung mga sitwasyon, tapos nagkaroon din tayo ng pagkakataon na ihinga, no? Ihinga itong mga hinaing natin sa mga senador, although alam naman natin na yung laban na ito ay ando doon na sa korte, no?
So do sa korte na ang do sa korte na ang labanan. At least alam na nung ibang mga media kung ano yung nangyayari sa atin. So hintayin na lang natin din yung move, no? Makikibalita nga kami sa inyo diyan kung ano na ba ang nangyari. Bumalik na ba ulit sila diyan para diyan muling matulog, mag-board and lodging? Coach Oli? Actually, balik agad. Balik Kasi agad. pagkaalis namin, galing dito sa compound, going doon sa kung saan na gaganapin yung Senate inquiry, nagbalikan na agad yung mga, nakakuha na tayo ng mga reports na nagbalikan na itong mga pulis. Ganun po sila katindi. Napaka-ipokrito po nila. Yung hukay, tinakpan, binuksan yung basement, binuksan yung katedral, tapos actually yung kotse, yung sasakyan, no, na kung saan naghatid sa amin papunta dun sa Senate inquiry, galing sa loob, kasi matagal na lumalabas lang kami. Walang sasakyang dumadaan, galing sa loob, nakalabas hanggang doon. Pag-uwi namin, yung sasakyan na yun, hindi na makapasok ulit. So panandalian lang talaga. And I was really expecting, hindi naman, nagiging realistic naman tayo, hindi ko naman ina-expect na magsisilayas lahat yung mga pulis dito. Pero to the very least, yung bang makapasok na sa katedral ang mga members ng KOJC, makapunta na sa basement, or sarahan na nila tapusin na nila yung paghuhukay ng gano'n, na makabalik naman yung mga estudyante, or kahit man lang na magkaroon ng transparency na tuwing may gagawin sila dyan sa katedral o sa basement, papayagan nila may makapasok. Pero hindi Hindi nangyari at lumabas na parang ang nasusunod kanina sa Senate inquiry ay si Torre. Siya, parang siya ang bossing. Siya nakikiusap yung senador natin. Wala tayong magawa. Yung taga-KOJC walang magawa. Tapos siya, lahat ng sinabi niya ay walang katuturan, puro kasinungalingan. And yet, nasa kanya yung power. Alam mo, lumabas dito na I really don't know. I don't want to blame Senator Bato and Senator Robin kasi nga, gaya ng sabi ko, ay sila na nga lang at Senator Bongo na talagang nagbibigay oras para dito sa KOJC at sa KOJC Siege na inquiry, no? Pero sa isang banda rin, titingnan mo, parang helpless. Na-expose ang Senate natin. Hindi ko alam kung ito'y kasalanan lang ng mga senador or talagang wala namang magagawa ang senador pagdating ng pitpitan. Pagdating ng gipitan, napakalakas talaga ng executive power. Yun nga, especially pag sa yung police. Oo. Yun nga, Coach Oli, no? Alam naman nating lahat na merong 3 branches of government, no? Executive, legislative, saka itong judiciary. Itong executive, yan yung mga, yan sila Torre, di ba? Nung palang merong TPO, Temporary Protection Order, na galing to sa judiciary, galing sa korte, na minamandato itong mga kapulisan na mag-cease and desist, no? Madalit sabi, lumabas muna sila dyan para sa proteksyon ng mga KOJC missionary workers, no? Saka ng mga estudyante para ma-practice nila yung kanilang academic rights at yung mga KOJC people para ma-practice nila yung religious freedom saka yung proprietary rights, no? Yung kung ano yung gusto mong gawin doon sa loob, no? Especially now, meron tayong ginagawang anniversary celebration. So, yung TPO na supposed to be susundin, no? Coming from the judiciary, dahil balance nga dapat yan eh. Hindi na sinunod itong executive. Tapos here comes the Senate, no? Itong nasa legislation, nakikiusap din, hindi rin sinunod. Di anong tawag mo na doon? Martial law. Yan. Oo.
Wala, I mean, helpless tayo ngayon kasi bagamat maganda yung desisyon ng judiciary patungkol dito sa TPO na nilabas nila, pero pag tiningnan mo yung bottom line, wala din. Di ba? Tinanong mo, may effect? Wala Yun din. nga, oo. So, sino nasunod? Torre. Executive. Oh. Ngayon, Senate, ganun din. Legislative. Di ba? Maganda naman yung ginawa ni Senator Bato, ni Senator Robin. Medyo nakukulangan lang ako ng bahagya, pero bottom line, wala din. Nilalo tayo nalagay sa masamang sitwasyon. Dahil isipin mo, ngayon, pag ikaw ay nag-search, tapos isi-search mo, halimbawa yung Bible School na may mga babae doon, di ba? Magsa-search ka na may armas. Oh, delikado yun. Binigyan pa ngayon ng lisensya at tapang ni Senator Bato. Siguro hindi naman niya directly binigyan na, oy, gumawa kayo ng masama. But indirectly, binigyan mo ng angas eh. Anong sinabi ngayon ni Torre? Definitely, mas maraming maaaresto. So that is a chilling effect for us na hindi na kami mag-video. Di ba? So hindi natin alam, baka tupakin sila. Pag mayroon silang ipapasok, at i-check ng mga taga-KOJC, baka biglang arestuhin. Kasi lumakas lalo ang loob eh. Nakita nila walang magagawa yung Senate. Wala din. Diba? Nung una, natakot pa sila kung tutuusin eh. Dahil tinakpan nila yung hukay. And after this, they are in a better position than yesterday. Diba? O, kami habang nagkukuha, ilang beses ginamit sa maling paraan ni Torre yung obstruction of justice. And yet, wala din. So pwedeng pag kami kumukuha at sila'y naaabala, ang tawag niya doon, obstruction of justice na. Pwede na kaming posasan. So mas masama sitwasyon natin ngayon. Kaya nga, again, umihingi tayo ng tulong at ito yung nasa Supreme Court na, no? Nakasampa naman na. Kaya lang, sana ay maging patas ang Supreme Court kasi binaligtad din to ng CA. So, di ba? Parang, ano ba tong CA na to? But anyway, nasa Supreme Court na. At sana, manaig ang batas. Kasi this is obviously illegal. Ilang taon na tayo, wala tayong nakitang ganitong klase na nag-serve ng warrant, ang tagal nag-stay, and yet, hindi naman yung sinerba nila ng warrant, yung pangalan nakalagay sa warrant ay hindi naman siya may-ari ng compound. So, napakaraming illegal dito na nagagawa. Pagka wala pang nagawa ang Supreme Court, tapos na tayo dito. Actually, yan nga yung embodiment nung yung opening statement ni Mayor Duterte, no? Yung sinabi niya na actually maganda yung sinabi niya, tapos nagtanong siya, yung tanong niya nung dulo, if PNP is violating the law, where can ordinary people seek justice? No? So yun yung tanong niya. No, nararamdaman naman natin yan asan nga tayo kukuha, kagabi nga parang doon sa isang coverage natin, isang episode natin, parang natanong pa natin, pwede ba tayong humingi dito sa AFP? Oh. So asan kaya tayo ngayon tatakbo? Tama naman siya kasi kung nagawa nila ito sa kay Pastor Kibuloy, na isang pastor, nagawa nila ito sa KOJC, paano pa kaya kung kami ang pinag-initan na ordinaryong Pilipino? Tayo. Di ba? So wala na tayong matatakbuhan eh. And sa Davao pa. No? Kaya marami akong nakikitang butas ng ating batas na dapat talaga siguro maayos. Kasi eto na-expose. No, pag kinontrol na ng executive ang mga generals, wala tayong magagawa. Wala ring magagawa ang Senado. Ano mangyayari sa atin? So yun na nga, Supreme Court and AFP.
But for the meantime, tuloy-tuloy ang paglabag sa batas, tuloy-tuloy ang pagtitiis, ang dami nilang kasinungalingan, and yet, tayo nagtitiis. Naunawaan ko kayo kasi sariling bahay nyo ito eh. At kayo ang nagtitiis. Di bali kami kasi kami dito ay nagko-cover lang. But kahit sa amin, masakit na yon. Alam ko mas masakit yun para sa inyo. Kaya nga medyo nakaka-relate kami. Again, babalikan ko yung sinabi ko. Kasi kaya nakaka-relate kami dahil paano nga kung sa amin nangyari? Na wala kaming kakayanan. Wala kaming pag-abogadong ganyang kadami, di ba? So, wala kaming enough political connection. Wala, nakakaawa ang mga ordinaryong Pilipino pagka napagtripan ka ng mga generals. Actually, Coach Oli, papunta na talaga dyan. Papunta na yan dyan. Kasi once na meron ng president, no? Meron na yung nangyari na yan sa KOJC. Yan na yung parang gagawin na new normal, no? Yan na yung so bawat sitwasyon ngayon na mangyayari na ganyan ang i-adapt o ang ruling na magiging kagaya nung sa KOJC. Kasi it will become parang a part of the justice system na. So, yun ang nakakatakot. Bababa na yan doon sa mga ordinaryong mamamayan. Bababa na yan doon sa ibang... Kaya nga ngayon, ang dami ng clamor na mababasa mo doon sa internet. Meron na mga nagsasalitang mga religious leader din. Ay kung ginagawa nila yan sa KOJC, meron pang boses yan. Paano naman kami? Di ba? So may mga religious sector din ng mga nababahala na. Tapos meron nga isa pang mga nagko-comment na, uy, kailangan pala ilagay na yan sa questions doon sa bar exam, no? Kasi sasagutin na ng abogado. Actually, tuturo din yan sa law, no? Sa mga estudyante ng law. Ituturo na yan na, ay, ano palang gagawin dyan? Kumbaga parang pagka nagkaroon na yan ng GR, yung General Registry, no, General Register Number, no? Magiging ano na yan magiging new norm na, no? Kaya nga dapat gagawa ng ibabalik talaga dapat ng ano yan, at least ng Supreme Court. Kasi doon sa regional, hindi na tayo pinakinggan. Doon sa CA, doon sa regional, naglabas sila pero hindi pinakinggan ni Torre. Doon sa CA, binaliktad. Binaliktad. No, so, ano pang recourse natin? 'Di ba? Yung tinatawag nga ng ating mga abogado na writ of certiorari, no? Kaya yung papunta na yan doon sa Supreme Court na. So, yun na lang talaga. Huling ano natin, no? And besides that, besides the Supreme Court, siguro kung itong mga nasa armed forces natin hindi magbingi-bingihan, no? Sana na they will take action also. Partners. Yun na yun talaga kasi again, lantaran po ang kasinungalingan ginawa ni Torre, yung kaipokritohan nila. Kasi kanina, di ba, nagkaroon sila ng press con at inamin ni Torre sinabi ni Torre na walang hukay dyan. Patunayan mo, Attorney Torion, na may hukay dyan. At kanina, napasok natin, meron talaga silang hinukay. Tapos, si Torre, inamin niya kanina sa Senate. Kasi kailangan daw nilang gawin yun kasi naniniwala sila na merong daanan doon na ginawa at pwedeng tinirahan ni Pastor Kibuloy. Diba? So, pero wag muna natin pag-usapan yun. Ang issue dito, kung alam mong tama yung gagawin mo, bakit mo itinakpan yan? Kasi inukay mo. Tapos tinakpan mo. So, ibig sabihin, alam mo may mali ka. Tapos, sasabihin mo sa Senate hearing, hindi, itutuloy namin yan at maghuhukay din kami. Maghuhukay pa rin kami. Parang kalokohan yun dahil maghuhukay pa rin pala kayo. Hinukay nyo, tinakpan nyo, tapos huhukayin nyo ulit. Anong kalokohan yan?
Di ba? And yet, sa lahat ng nangyaring ganito, nakita natin kung gaano, nakita ng senador kung gaano ka-ipokrito si Torre. Kasi saglit lang yan, nakapasok ako kanina eh. Ngayon, hindi na ako makakapasok dyan. Pag pinilit ko magpapasok dyan, pupusasan na ako. Ganun lang kaiglap. Yung napasok yan eh, di ba, to katedral? O, pag pinasok ko yung ngayon, sigurado masasaktan ako. At nakita ng mga senador yan. Anong nangyari? Again, wala din. So lalo mo binigyan ng power si Torre. Teka muna. Ngayon, expose na yung hukay. Ngayon na-expose na yung ginawa sa katedral. Tapos, walang nagawa yung senador. It gives him more power. It gives him more confidence na gawin yan. Lalong magpa-power trip yan. At baka mas marami pa siyang hukayin at mas lalo tayong hindi makakapalag. Kaya nga sabi ko, again, not to blame the senators, pero itong Senate hearing para sa akin, I mean, I may be wrong, no? Pero sa isang taong nandito at kita namin ng sitwasyon, ito'y lalo mas masama para sa amin. Kasi lalong instead na lumuwag ang aming gagalawan dito, mas lalong sisikip ang gagalawan namin dito. Hindi mo na pwedeng check-upin yung papasok at lalabas. Alam mo kung bakit? Kinampihan pa kanina. Bakit naman kasi pati basura chine-check up nyo? Bakit naman kasi tinitingnan nyo pa pati basura? Kaya tuloy nagkagulo. Hindi naman alam nung nag-check up kung anong laman nun. Siyempre, can we blame them? Kahit yung mga viewers natin, can we blame them na wala ng tiwala sa mga pulis na ito? Bakit nagpapasok sila at naglalabas ng hindi dapat? Kaya nga tumatakbo sila eh. O, di ba? So, tama lang na check upin nila kahit yan ay basura. Dahil nakakita tayo sa basura na naglalabas ng buhangin to prove na may hukay doon. Eh ngayon, hindi na nila kailangan magtago. Alam mo, parang asawang mambababae yan eh. Yung asawang mambababae, dati takot mambabae kasi mahuhuli siya ng asawa niya. Ngayong nahuli na siya at nakita niya yung asawa niya, hindi siya kayang iwan at walang magagawa, lalo mong binigyan ng lisensya itong asawa na mambabae ng mambabae. Why? Kasi walang magawa eh. Iyan na po ang sitwasyon natin ngayon. Kaya I don't know kung yung may susunod pang hearing, sabi daw may susunod pa, pero sana kung the same result lang ang mangyayari, gagaya natin ngayon, that I think we wasted how many hours sa Senate hearing na yan, tapos ganun lang ang resulta, palagay ko hindi na makakabuti. Baka lalo tayo malagay sa alanganin kung same situation yung Senate inquiry na nangyari kanina. Partners. Na-mention mo yung basura, Coach Oli. Naiintindihan natin yung puso ni Senator Bato sa mga kapulisan kasi dating PNP chief siya eh. Pero yun nga, yung pinunto mo kanina na yung wala nang tiwala yung mga KOGC members sa mga pinagagawa ng kapulisan dyan sa compound. Kaya chinecheck nila yung mga pinapapasok at nilalabas ng kapulisan. Imbis na, yung sa akin imbis na dapat maawa siya dun sa pulis nga na sinabi niyang kinuyog daw ng mga KOGC members, imbis na dapat nga maawa siya dun sa pulis na naka full battle gear, pinagtatapon lang ng basura. 'Di ba? Parang useless. Bakit ka pa nagfo-full battle gear na uniform, magtatapon ka lang naman pala ng basura? 'Di ba? Alam mo, hindi ko alam kasi okay, naiintindihan niyo yung mga pulis, 'di ba? Pero walang loko-loko, maniniwala na ikukuyugin mo yung pulis, kukuyugin ng mga members yung pulis na walang mga armas. At sila ang hahaba ng armas nila. Ang dami nila dito eh. Kasi itong lugar na sinasabing pinuyog, di umano, ang dami nila dyan. Hindi mo pwedeng kuyugin yung mga pulis na yan. Dapat nauunawaan to ni Senator Bato, pulis siya eh.
Paano namin kukuyugin ang napakadaming pulis, libo-libo armado? Correct. That is impossible. Sana, bago siya nagbigay ng ganong statement, bagamat kaibigan natin to si Senator Bago, kaya lang parang mali eh. So, kailangan sabihin ko yun. Hindi ko pwedeng ipagtanggol yung nakikita kong mali. Para sa akin eh, mali yun. Hindi. Dumaan siya rito, nakita niya kung gaano kadaming pulis. Nakahilera yan eh. Nakaganya hilera yan. O, paano mo kukuyugin yun? At may video naman eh na siyang nakuyog, yung taga kay OJC. Pero kahit hindi niya nakita yung mga videos na yun, naman, dati siyang pulis. Diba? So, paano mangyayari yun? Tsaka hindi naman magre-react ng ganun yung mga KOGC members kung maayos lang yung pagpapatupad ng kapulisan dyan sa KOGC compound. Since day one since August 24 puro paglabag na sa karapatang pantao ang ginagawa ng kapulisan. Kaya hindi mo masisisi yung mga katulad yan. Kaya hindi mo masisisi yung mga KOGC members na maging alerto sa bawat lalabas at papasok dyan sa KOGC compound bilang security measures na rin para maprotektahan yung kanilang mga sarili laban dyan sa mga police brutality na ginagawa nila at maliban pa dyan yung sa mga pagtatanim na kung ano-ano yung mga plano nila dyan sa KOGC compound na wala namang walang permit, hindi nila pinapaalam, hindi nila pinapakita sa publiko, hindi sila transparent sa mga ginagawa nila. Kaya hindi natin masisisi yung mga KOGC members na ganyan umasta o ganyan yung pinapakita nilang higpit din sa seguridad dyan sa lalong-lalo na sa mga entry point dyan sa nasabing compound. Oo nga eh. Kaya nga, nauunawa ko kayo kasi bahay nyo to eh. So, isipin mo, bahay mo, pagpapasok ka, check upin ka nila. Pag sila papasok, hindi mo sila ma-check up. Pag lalabas sila, kahit ano, pwede sila lumabas. O labas-pasok sila. Dito, hindi mo na nga mapasok yung sasakyan eh. Tapos, anong punto kanina ni Torre? Anong pinuputok ng butsi niya? Nagmumura daw ang mga taga kay OJC. O, hindi naman taga kay OJC yung nagmura. Kasamahan namin yung nagmura. Hindi po taga kay OJC yun. But still, let's assume for discussion purposes, taga kay OJC siya. Pambihira naman. Parang napakaiyakin naman ata masyado kung ang hahaba ng armas ninyo, may namatay dito, ang daming nasaktan, tapos ang sensitive mo sa mura. Dapat naman, sabi nga, di ba, hindi kayo onion skin. Kasi pinasok nyo yung bahay nila eh. Ganyan kayo kadami. Hindi na kayo umalis. Ayaw nyo silang papasukin doon sa mga lugar na kanila naman. Mura lang, iiyak kayo. Di ba? Apakababaw naman ata para sa isang armadong pulis. Tsaka maliban dyan, Coach, ginutom pa, di ba? Ginutom kasi meron pang nung mga naunang araw, di ba? Pinagbawalan nilang makapasok yung rasyon, yung supply ng pagkain. So, normal na parang, kung tutuusin nga, kulang pa yung mura sa kanila eh. Katulad ng isang pulis na yon, di ba? Tinirgas si ma'am. Ang babae yun eh. Di ba? Staff, papala ito. Staff. Elite force. Nakatalikod, tumira. Babae. Di ba? Yung ganyan ba naman, sino hindi maiinis sa ganyang sitwasyon? Tapos, Diba? Coach, sinabi pa nung isang leader niya na kaya daw ginawa yun kasi bagong gising. Hindi. Oo nga eh, nagtawanan kami dyan. Actually, kanina, sinaway nga kami. I mean, napakababaw naman ata. Bagong gising ka. Mag-i-spray ka ng ganyan. Eh, tatanda mo, dapat nalimpungatan ka, hindi mo to bahay. Nakakatakot yung mga elite forces pala pag bagong gising. Oo, wag mo i-istorbohin ng pagtulog niyan at saka wag kang didikit pag bagong gising, baka bigla kang barilin ng mga yan. No, di ba? Yun ang excuse. Tapos anong pinuna nila? Nagmura? Nagmumura?
ang mga taga-KOJC. Diba? Ulitin ko hindi taga-KOJC yung mga nagmura. But again, mauunawaan naman natin. Ako hindi ko kinukonsinti yung pagmumura. I'm not saying tama yun. Kaya lang, dapat sa ganitong sitwasyon, lawakan nyo naman yung inyong pag-iisip. Siguro, kahit naman anong church, hindi ibig sabihin ikaw ay member ng isang church, you are a perfect person. May mga minsan din talaga na siguro na napapamura. Pero, krimen ba yung magmura? Di ba? Yun yung balik ni Torre. Yung ginagawa nila, krimen, illegal sa batas. Pero yung mura, hindi naman. Yes, maybe it's not good. Pero considering na yung situation that they're in, siguro dapat naiintindihan na yan ng general. Di ba? So, napunta-punta na nga tayo kung saan-saang sitwasyon eh. And yung pinakita ni Torre, kasi nagpakita ng side eh. Nagpakita ng side ng KOJC, in-explain mabuti ni Atty. Torion, nagpakita ng side si Torre. At yung side na pinakita ni Torre is just trial by publicity. Kinonect niya ron eh. Kinonect niya lang doon yung kwarto at kwarto ng mga babae. And so, ano ngayon? Di ba? Kasi sinasabi niya, ito may kwarto si Pastor Kibuloy dito at saka yung mga nasa paligid, magaganda yung kwarto at kwarto ng mga babae. And so, di ba? Anong connection noon doon sa warrant of arrest? Correct. Dapat babalik tayo doon eh. Yun ang sitwasyon natin. Bakit mo kinukwento yan? Di ba? Anong purpose mo ba dito? Desisyonan mo kung tama o mali si Pastor Kibuloy, hindi yun ang issue. Hindi yan ang purpose mo dito. Hindi yan ang silbi mo dito. Ang silbi mo lang dito, hulihin si Pastor Kibuloy and let the judge do their part. Your part, manghuli lang. Hindi ka nga dapat nagsa-search dito eh. Hindi ka nga dapat naghuhukay. I was expecting ipapakita ni Torre yung side na bakit kami nandito. Tama yung ginagawa namin. Naniniwala kami, eto, na meron kaming nakita, na picture namin, na video namin, si Pastor Kibuloy tumakbo dito. Yung ganun ba? Yung may connection doon sa warrant of arrest. Ang ginawa niya dito, alam mo kung ano? Trial by publicity. May just stand to ano na lang, talagang gusto lang nilang siraan si Pastor Kibuloy. This is obvious. Ang layo na natin sa purpose eh. Ang layo na natin sa purpose kung bakit siya nandito, bakit 3,000 pulis ang nandito. Hindi ka husgado para mag-decide kung may mali o tama si Pastor Kibuloy. Hulihin mo siya kung nandito siya. So sana yung pinakita niyang side yung katunayan na dapat sila magstay dito kasi namamataan na nila si Pastor Kibuloy. I was really expecting na may lalim naman to kasi general to eh. Lagi niyang sagot, mamaya papakita ko doon sa aking sa aming presentation. Sabi ko, sige. Ako kasi naniniwala wala si Pastor dito eh. Alam din nila yan. Pero yung pagsasalita niya, akala ko may papakita siyang proof in connection doon sa warrant. Di ba? Malay mo na nakita nila na may bagong footprint doon. Kasi ako kasi mahilig ako sa forensic. So sana may nakita sila may bagong footprint doon, nakasukat ng paa ni Pastor Kibuloy, na fresh na footprint. Yung mga ganong klase na meron namang medyo may konting lalim. Anong niya ron? Meron siyang naririnig at naniniwala siyang may tunnel. Ay naman, sabi ko ano ba itong mga pinakita ni maganda yung kwarto at may kwarto rito maganda at mayroong kwartong hindi maganda. Ano to? Coach, Sige, parang partner. Coach parang propaganda.
Kasi very malicious sa mga binanggit niya kanina doon sa sinabi niya na pinalibutan si pastor ng kwarto ng mga kababaihan. At ang malala pa, pati CR ni pastor, yung sinasabi yung jacuzzi, na posible dong ginagawa. Ano talaga nito, kumbaga bastos ba mag-isip, madumi yung utak. Kaya ganun yung sinasabi niya doon sa pinapakita niyang statement niya kanina. O kaya nga sabi ko, ano ang ginagawa na nilang tong trial by publicity? Alam kasi nila hindi sila mananalo. Kung talagang tapatan sa korte, wala talaga silang kapanapanalo. No? May jacuzzi lang doon ginagawa. Tore, saan ka ba nakatira? It's 2024. Normal na mayroong mga jacuzzi. Hindi man lahat ng tao meron yan. No? Kasi hindi rin mamurahin yan. Pero kasalanan ba natin kung kaya niyang bumili ng jacuzzi at magpagawa ng jacuzzi? Di ba? Kasalanan ba natin kung kaya niya magkaroon ng kwartong maganda? That's beside the point. Di ba? Hindi naman pera ng gobyerno ginagastos niya dyan. At saka kahit pera ng gobyerno yan, kunwari lang senador siya, hindi yan ang purpose niya. But let's assume for discussion purposes, kunwari senador si Pastor Kibuloy, hindi yan ang purpose niya dito. Ang purpose niya hulihin. Sana nagpakita ka ng ebidensya na nandito yung dapat mong hulihin. Tapos, hindi siya nadikdik ng mga senators eh. Dapat doon tayo nag-focus. Bakit tayo napunta kung saan-saan? Oo. Kaya nga kanina, gusto ko magtaas ng kamay eh. Mr. Chair, gaganon ako eh. Kaya lang, huhulihin ako doon kasi hindi naman mapasali. Di ba? Pero, parang, ano ba ito? Saan na tayo napunta? Tsaka paulit-ulit nga siyang tinatanong ni Senator Bato kung sinasabi mong nandyan si pastor sa KOJC compound, bakit halos more than 10 days na kayong nananatili dyan, wala kayong nahahanap. Sinabi naman ni meron daw talagang tunnel, posible daw kasi sa resources pa lang daw ng KOJC, pwede daw tayong gumawa ng tunnel na may ventilation, na may mga food supply. Yung gaitong kahibangan ba, Coach Oli? Hibang siya talaga. Again, pumitik na naman siya doon kasi eto si pastor kayang bumili ng 2 helicopters and private jet. No? So, ibig sabihin niya, may kakayanan din gumawa ng tunnel. Di ba? So, medyo may kahibangan to si Torre. Kasi, hinamon nga siya on the last part. Hinamon siya ni Attorney Torion na meron silang gamit na pwedeng ma-check yung kung meron tunnel. Kahit malayo, ma-check kung meron tunnel. Yun nga lang, medyo may kamahalan yun. But, they are willing to pay. Sinabi ni Attorney Torion, di ba doon sa expenses, kami nang bahala dyan. Basta importante lang, pagka wala talagang tunnel, kasi yan ang purpose, yan ang sinasabi nila, kailangan nila magtagal kasi may tunnel. Yun ang hinahanap nila at kailangan nila maghukay. So, dyan umikot na yun. Ngayon, papatunayan namin sa'yo, sabi ni Attorney Torion, walang tunnel. Kila tayo, meron tayong gamit, gastusan namin. Basta, pipirma ka. Kasi nga, wala nang tiwala si Attorney Torion kay Torre, including me, including every one of siguro lahat ng Pilipino or most Filipinos wala nang tiwala kay Torre kasi sinabi niya na walang hukay, tapos may hukay, tapos tinakpan, tapos sabi niya patunayan, nung pinatunayan, itinatanggi niya na sinabi niya. Ganun po kasinungaling si Torre. Huli na, hindi pa aamin. Kaya kailangan ng pirmahan. Hinamon siya. Naduwag. Natakot. Hindi siya pumalag. Nagpupustahan, dinider ko pa kasi andyan sila kanina, yung mga kasamahan ko O, pustahan tayo nung nag-uusap. Sabi ko, pustahan tayo. Hindi papalag sa hamon yan si Torre. Wala nang kumasa kasi pare-parehas kami ng isip Hindi kakasa si Torre. Bakit? Alam namin hindi kakasa. Kasi alam namin walang tunnel. Okay. At alam namin, delaying tactics lang ito ni Torre para magtagal dito. Just to harass Pastor Kibuloy, mga member ng KOJC, and of course, bottom line is the Duterte. Talagang haharasin lang nila itong lugar na ito. Kasi magkakabukuhan, walang tunnel talaga dito. Mamamati siya. Kaya yung boss niya,
Pag sila lumayas dito, mapapagalitan yan. Kasi yan ang purpose niya yan eh. Definitely, merong boss to si Torre. May mataas na nasasandalan yan. Yung ganitong klaseng impact na napaspunta ka ng maraming pulis, libo-libong pulis, and you will stay here, na ultimo court of appeals, wala tayong magawa pare-parehas, pati yung Senado. Ang paulit-ulit na pumupunta, si Bato, si Robin, yung ganyang kalaking galawan, bubuhos ka ng pera dyan. At nakasandal ka sa pader dyan. So merong itaas yan na for the very purpose na si Torre ay harasin lang itong KOJC. So that is very obvious. So pag lumayas yan dito at tinanggap niya yung hamon ni Atty. Torrio, pag lumayas dito, yari yan si Torre. Sasabunin yun ng ibabaw niya. Correct. Bakit ka lumayas ng ganyang kaaga? At saka, Coach, matagal na din kayong naka-stay dyan sa KOJC compound. Pagkatapos kasi ng Senate hearing, may pa-ambush interview. So, in-interview itong si Torre. Ang sinabi niya, tatanong kasi siya na, Sir, panawagan ng KOJC, ng kabuang KOJC, na maka-access sa cathedral at saka sa JMC. Ang sagot ni Torre, nakaka-access naman sila. Masyado lang silang dramatic. Kumaga dramatic daw, at hindi daw totoo na hindi kami nakaka-access dahil mismo daw yung mga abogado ng KOJC ay nakikita o nalalaman kung anong ginagawa sa loob. Dramatic yung word na ginamit niya, Coach Oli. Sinungaling. Sinungaling talaga yan. May media pinuntahan namin, di kami makapasok gusto mo isama ko tong live, baba ko to, pasukin ko yon. Masasaktan ako dyan. Di ba? Pero pwede nating patunayan dyan just to prove Torre na sinungaling yan. Di ba? Napakasinungaling ni Torre. I mean, nagsama tayo ng media. Di ba? Hindi nakapasok. Doon sa yung nag-ano ng city building permit, hindi nakapasok. Senate staff, hindi nakapasok. Pinapasok lang sila nung dumating na mismo yung mga senadors. Paano OA? Dramatic? Hindi. Ang daming testigo, ang daming videos na. Bukas, subukan natin. Ngayon, pahinga muna tayo, tulog tayong saglit. Diba? Bukas, pasukin natin. Tsaka hindi ka makakapasok dyan. Tsaka hinamon niya pa yung media, Coach Oli, na sige, subukan yung pumunta sa katedral, makakapasok kayo. Diba? Pero bukas, anong mangyayari? Kung papapasukin ba talaga? Yung media, hindi nga din nakapasok. Kasama natin. Correct. Kasama kami doon na nagpunta, hindi sila nakapasok. Kaya lang, medyo nagtataka ako sa media. I mean, malikot lang naman kasi yung isip ko. Dahil after the Senate hearing, di ba? Palabas na, no? Ito yung aking isip lang, Na-observe ko lang naman. Nakita ko kasi yung lumabas. Lumabas si Torre, lumabas si Senator Bato. Alam mo yung media, kung kanino nakapalibot? Lahat kay Torre. Lahat ang gustong interviewin si Torre. I mean, andun si Bato, andun si Bongo, andun si Robin Padilla, andun si Atty. Torrion, na mas pwede nilang ma-interview rin ng patas. I mean, hindi naman siguro sa madumi ang pag-iisip ko, kaya lang sabi ko, parang parang talagang gagawa ng propaganda to. Si Torre lang ang in-interview, nakapaligid. Nakita ng taga-SMN na yan kasi pati sila di ba? Ando doon sila. So, sinungaling talaga to si Torre and aangkasan na naman to ng media. Dapat niya doon pumalag na yun. Kung sinabi niya kasi sa interview niya, hindi ko pa napanood yung interview niya, pero dapat pumalag yung media ron. Sir, kasama kami nagpunta ron, hindi mo kami pinapasok I don't know, may kumasa ba sa mga ibang mainstream media? Coach, ano yung nakuha mo mga impormasyon dyan? Kasi nakakahalubilo mo rin yung mga ilan sa mga KOJC leaders. After nung Senate hearing, ano yung kumbaga nakuha mo impormasyon na plano nila? Considering na yun nga tama yung observation mo na baka lumala pa after nito Senate hearing, lumala pa si Torre kasi nga narinig ko kanina ng pantig yung tenga ko yung sinabi niya na gagawin namin yan next time yung tungkol sa
yung binrought up ni Senator Bato na bakit pagpasok baka 'di ba yung baka may baril diyan tapos ratratin yung mga tauhan mo, 'di ba? Dapat nag-mention siya na sige sa susunod SWAT nang gagamitin natin. Parang na-mention niya yun sa Senate hearing kahapon. So ano yung kumbaga plano ng KOJC members? Sa ngayon, hindi ko pa sila nakausap, no? Pero wala naman tayong magagawa eh. Di ba? Doon lang tayo sa realidad. Wala tayong magagawa kasi armado yung mga yan. No? Dapat sana naintindihan ni Senator Bato yung ganong statement. Kaya naman kasi nagagalit na rin itong mga taga-KOJC kasi ilang beses nang napasok yung kwarto na yun. Paulit, ulit. Diba? Ang sinabi, kaya hindi namin ma-inspect ng maayos yan, hindi namin ma-imbestigahan ng maayos yan, hindi namin makita ng maayos kasi andyan kayo, andyan taga-KOJC, andyan ang media. Hindi po, ilang beses yun ang napasok yan, kaya nagagalit. Diba? Definitely hindi ka pwede magpapasok ng baril doon kasi nga hindi na mauna. Wala namang arma sa mga taga-KOJC. Dapat na unawaan ni Senator Bato yung konteksto. Hindi niya ata naiintindihan yung Kasi una, hindi po susugod at itong mga pulis sa bundok na magkukuha ng mga rebelde na armado or terorista. Hindi po ganon. Nakita naman ng mga pulis na walang mga armas ang mga taga-KOJC. Yung pupuntahan nila residential, hindi po bundok. Mag-i-insist kayo, tapos sasabihan pa ni Senator Bato na dapat may armas. Wala namang armas si Pastor Kibuloy, sinurrender nga niya. At kahit yung mga members dito. So, yung statement ni Senator Bato na gano'n, for me, is really out of context. Kaya lang naman tayo nagkaroon ng ganitong spekulasyon na coach kasi nakita natin kung paano magwala itong si Torre, di ba? Nung malusutan siya ni VP Sara doon sa nung September 1 na after nung September 2, di ba? Nagwala siya doon sa sa Emerald Gate. So nakita natin yung ugali ni ni Torre kung paano kapag once na napahiya siya or may once na nalusutan siya, talagang ang pagbubuntangan niya ng kanyang galit is diyan sa KOJC compound. Sa dami ba naman nila dito? Alam mo yung excuse kanina, no? Na ni Torre na hindi daw nila kasi marami daw lagusan yung bahay. So, dapat bantayan nila lahat. Tapos, kailangan maraming pupunta. Tapos, kailangan bibigyan pa ng armas ni Senator Bato. Mali talaga. And then, kakargahan mo pa ng putukin na si Torre, delikado yan. Di ba? Kita naman natin sa kanila di ba? Yung nakatalikod nga na babae, pepper spray. Diba? So, paano yun? Diba? So, tama ka. Tama ka dun sa iyong observation. Medyo delikado to si Torre. No? Tapos, sa yung sitwasyon natin ngayon, well, expect it. Kaya dapat medyo kalmado tayo Kalmado. At saka mahilig siya sa video. Chap-chap ha. Oo. Ang ipaparinig niya, yung nagmura. Pero hindi niya pinakita bakit nagmura. Correct. Pinakita niya yung basura ay kinalat kasi in-inspect. Hindi niya pinakita yung basura bakit nagkapunta tayo doon kasi ayaw ipa-check. Di ba? Ang pinakita niya kanina na kinakap pa ng mga taga-KOJC bago pumasok itong mga babaeng pulis. So lumalabas, they are submissive to KOJC. That is fake news. Kailan ba nangyari yan? Probably, nangyari yan once or twice for video purposes para mapakita sa Senate. But that is not the reality. The regular thing, the regular exercise dito sa KOJC. Hindi yan ang nangyayari pang araw-araw dito sa ground. Yan ay
inyong haka-haka dyan sa ibabaw. Para, for your purposes, for media purposes, but that is not realistic sa pang-araw-araw na nangyayari dito sa baba. Tsaka kanina, sinita niya pa si Atty. Torion, di ba ka sa presentation na Atty. Torion, puro pictures lang pinakita. So sabi niya, bakit daw puro pictures lang pinapakita, bakit hindi video? So yung palang video na pinakita niya dun sa Senate hearing kanina, chop-chop, tapos sinabi pa ni Atty. Dina, yung sinasabi niya na ginawa daw human shield yung mga bata. Sabi ni Atty. Dina, hindi naman bata yung pinakita niya na nasa video. Sinungaling yan eh. At saka kung video ay papakita, I mean, ang daming videos. Correct. Pinapalabas na nga natin yung videos dito sa SMNI. Nag-iisip ba siya? SMNI, pagsasabihan mo ng walang videos. Di ba? Parang talagang sanay na sanay ka na lang magsinungaling. Imposible naman hindi mo na mapanood. Kalat yan sa social media. Kalat dito sa SMNI. Ang dami nating pinapakitang videos. Diba? Kasi kung ipi-play natin yung videos na yon lahat, ay walang uwian yon. Palagay ko dapat nagbadala kami doon ng banig. Doon na kami matutulog. Mahaba talaga yan. Kasi kung yung pictures nga, inabot na tayo ng siyam-siyam eh. Papakita pa ng videos? Pwede naman. Sige, next time. Di ba? Inform natin si Senator Bato, mas matagal to, so doon na tayo mag-overnight pare-parehas. Kasi matagal to, kasi kaya namin kayong pakitaan ng videos. As much as you want. Sige, kung kayo ay may only lies, kami may only videos. Ang daming videos dito. Tsaka, Tapos yung CCTV pa. Partner, maputol kita bago ka makalimutan. Yung CCTV, pinutol nila. Tapos sinabi ngayon na hindi nila pinutol. Ganyan sila kasinungaling. Sino magpuputol nun? Ako. Taga KOJC. Ba't mo naman puputulin yung sarili mong CCTV? Yan nga yung para makita yung mga kalokohang ginagawa nila. Di ba? Ngayon, tanong, ipapakonect daw ulit. Ang tanong, paano pa tayo papasok dyan? Di ba? So sabi ni Senator Bato, i-connect. I-connect ulit yan. Ang tanong, bukas, hindi kaya masaktan yung mga taga KOJC papasok dyan para i-connect. Andun na nga tayo sa issue na yan eh. Di ba? Hindi sila magpapapasok. Malalaman natin. Pero, obviously, sa nangyari kanina, maybe not the whole Senate, but sa nangyari kanina, powerless ang Senate. Wala. Ang boss si Torre. Siya ang Diyos ngayon. Kaya nga feel na feel niyan. He is like God for evil people right now. Ganun siya ka-powerful. Coach, itong pinapakita nga ngayon sa screen, meron na bang meron na bang initial na information ng KOJC ang panig ng KOJC kung saan daw daw purpose na yan diyan sa yun sa wall na yan? Wala pa eh. Wala pa. Pero yung mga yan, yung iba dyan nakita ko eh. Kasi yan ay na-video ko rin yan. Kasi yan, mga tawag nila dito, drill din nila yan. Tapos, sinemento ulit, tapos pininturahan. So, hindi ko alam, maraming ganyan eh. At mahalata mo, yung ay kulay gray, bago. Bago yung pintura. Katangahan naman, dapat siyang pininturahan na nilang lahat para hindi halata. Pero mahalata mo kasi inamoy ko. Alimbawa, yung dingding dito sa tabi ko. Wala nang amoy pintura to kasi matagal na to eh. Yung pag inamoy mo, actually, the whole place, amoy pintura. May amoy yan kasi bago. So meron sila talagang drill dyan. Ngayon, kung ano yan, hindi ko alam. Maybe, kaya nga sabi ko, before yan, dapat, sana naman, sooner, umalis na itong mga pulis, dapat magpapasok dito ng eksperto. We really don't know. Baka mamaya nagbaon dyan ng bomba. Kasi may nakita tayong bomba, di ba? Na-intercept dyan sa scanner. Di natin alam, baka galit yan. One time, biglang pasabugin tayo pare-parehas dito. Di natin alam. Or maybe listening device. Hindi natin alam kung anong pinasok nila dyan eh.
na kung ano-ano. Pero marami kasi, kaya nakakapagtaka. May hukay sila. Kaya nga sabi ko, lulusot ba si pastor dito? Bakit? May tunnel din doon sa dingding. Bakit hinukay nila? And hindi lang isa, marami po yan. Kaya medyo mag-iingat lang kasi hindi natin alam kung... But anyway, hindi naman siguro yan nagtanim or hindi muna nila pasasabugin kung may bomba. Kung lang naman, ha? Hindi tayo nagbibintang. Pero kung meron man, hindi pa siguro nila pasasabugin kasi nandito pa sila eh. Oh. Pag-alis, yun ang medyo nakakatakot. So, kailangan magpapunta kayo ng eksperto dito para to detect yung mga purpose nung nilagay nila dyan. Ito Coach- nga, kaya ito eh. Opo. Sabi ko nga kanina dyan, medyo dahan-dahan kayo sa hukay, di natin alam. Baka mamaya eh, may itinanim dyan, tamaan nyo. Sabog tayo pare-parehas dito. Correct. Coach, bago ko ibigay sa mga kasama ko, ewan ko lang kung napansin mo to kanina doon sa Senate hearing, yung galaw ni Torre, yung the way siya sumagot, na nakatayo. Sa tingin mo, anong basa mo dito sa galaw niya kanina, kahapon? Sanay siya magsinungaling. He is an expert sa pagsisinungaling. Alam Kasi mo yung taong Alam mo yung proud na sisinungaling proud kasi pa siya yan sa eh. ginagawa niya. Oo. Talagang nakatayo pa talaga siya. Pag mention ng pangalan niya, di ba, inaisa-isa yung mga pangalan. Pag mention ng pangalan, doon pa lang, pag mention ng pangalan niya, tumayo siya. Tapos akala ko, yun lang. Yun pala, all the way, yun ang gagawin niya. Kapag sasagot siya, talagang tatayo siya. Medyo yung kanya iba eh. Talagang, di ba, pagka may taong nagsisinungaling, medyo mahalata mo eh. Di ba? Siya hindi. Parang all his life nagsisinungaling siya. Ganun ang dating niya. He is an expert pagdating sa pagsisinungaling. Yung tipong, yung pagsisinungaling niya, sa galing niya magsinungaling, pati yung sarili niya, naloloko niya. Kaya, lumalabas sa bibig niya, parang sanay na sanay. But obviously, talagang pagsisinungaling yung mga sinabi niya. I mean, walang hukay eh. Kitang-kita natin, pinilit nilang pinagtakpan. Tapos inamin niya yung ba hindi pagsisinungaling. So wala daw press con. Di ba? Sabi niya, wala daw press con na nagsabi siya Walang na press con, oo. Ganon siya katindi. Parang as if talagang lahat ng sinasabi niya totoo. Pag tiningnan mo siya talagang, wow, baon na itong taong to sa kasalanan. Sa Akala ko nga kasinungalingan. kanina, sasampalin siya ni Mayor Baste eh. May panahon tayo dyan, partners. I know it will come. It will come, but maybe not now. So, tsaka Coach Oli, sa sobrang haba sa sobrang haba ng oras no ng Senate hearing, tinanong siya kung anong rason kung bakit tinakpan niya tinakpan nila yung yung ng semento, yung hinukay. Ang sa paulit-ulit niya sinasabi is sasabihin po namin sa presentation, yet wala namang sinabing rason kung bakit tinabunan. Di ba pagdating niyo, Coach Oli, may mga kahoy na. Hindi naman bobo ang mga KOJC missionaries na hindi makakita kung bakit tinabunan ng kahoy doon. No? At saka may sinabi pa siya doon, Coach, na natanong siya ni Atty. Dyna na paano yung damage ng hinukay nyo? Kaya nyo bang bayaran? And he said, yes. So, saan magagaling yung pondo, Coach? Buwis ng tao, buwis ng taong bayan. So, magagaling pera pa rin natin yung ibabayad nila sa lahat ng damage na ginawa nila dyan sa paghukay, Coach. Oo, yun nga eh. Yun ang masakit doon na pera ng taong bayan yung ipambabayad dyan. Or, kung totoo man lang, may natatanggap siyang pera sa sponsor niya, baka galing sa sponsor niya, kaya malakas ang loob niya magsalita eh. Hindi ko siya pinagbibintangan pero kasi yung ganitong kalaking proyekto, yung ganitong kasamang proyekto, tatanggapin mo lang to na ibig sabihin, kahit mag-retire ka o kahit makulong ka, sulit. Ay maling-mali ito eh. Kaya dapat susulitin niya yun. And I assume yung mga nababalita na siya'y nabayaran, hindi naman natin sinasabi kung totoo yun o hindi. Di ba? Kaya tatanungin nga kita totoo ba yun o hindi. No? Pero baka malay nyo, doon galing yung pambabayad. O, hindi natin alam sa taxes. Pero meron nga, ito nga gusto nilang pagtakpan. Kaya nga nilagyan nila ng kahoy. So ibig sabihin yung motibo nila, gusto nilang pagtakpan. Tapos, ano yung sagot niya? Yung sasagutin ko yan mamaya sa presentation namin. Oo. Pero wala siyang sagot, Wala Coach. naman eh. Correct, oo. Alam mo kung ako hindi ako sa nagmamagaling. Hindi naman tayo magaling hindi naman tayo abogado, hindi naman tayo senador. Pero yung dapat dinidiktik,
Wag na, tinatanong kita ngayon eh. Ngayon muna sagutin. And then, let the presentation back it up. Ang gusto niya, magpe-present siya, tapos saka siya sasagot. Nade-delay tayo lalo. Oo. Ano mo nangyari? Anong binigay niyang presentation? May magandang kwarto si Pastor Kibuloy, may jacuzzi. Propaganda. Propaganda. Lahat ba ng mga tanong nasagot ng presentation niya? Wala. Hindi. Di ba? So dapat doon, pag nagtanong ang senador, huwag mo na akong pakitaan ng presentation mo. I'm asking you now, you answer me now. Ang problema, walang nagganon na sa Senado. May mga flowering Walang words pa kasi siya, Coach eh. At ito pa yung malala, Coach, pa-victim pa itong si Torre, no? Kasi may sinabi pa siya doon na na kung sa tingin ng KOJC ay masaya siya sa ginawa niya sa atin, sabi niya hindi daw siya masaya. Pa-victim, Coach. Hindi ko nakuha yung ba't hindi siya masaya eh. Hindi ko alam. But the whole thing is pa-victim siya. Kasi nga namura lang siya. Parang gusto niya umiyak. Diba? Nakalkal lang yung basura nila. Sinisi na yung taga-KOJC. I mean, yan yung tinatawag nating victim card. Diba? Kung sino-sino binanggit niya, pati nga si Banat Bay nawala doon, nabanggit niya. Di ba? So, doon pa lang, ito hindi lang sinungaling. Mahilig pa magpabiktim. Pero alam mo, konektado yan eh. Usually, people na mahilig magsinungaling, pabiktim, to justify yung kanilang pagsisinungaling. Na, hindi ako tama dito. Lagi magkadugtong yan. Meron pang meron pa siyang sundan ko lang yung yung linya nung usapan natin about dun sa hindi niya sinasagot, no? Merong tinanong sa kanya si Attorney Torion about dun sa Proton Elic, no? Na may sinabi si Attorney Torion na ito bang meron daw resulta na lumabas dun sa Proton Elic na 2 beses na kumbaga parang nag-negative yung result. Nag-negative. Oo. Tapos tinatanong siya kung totoo ba yun, hindi naman niya sinagot. Nasa presentation daw niya. Hanggang sa hindi na lang nasagot. No? So, Marami. Maraming ganyan eh. Actually, yung hamon ni Attorney Torion, hindi nga nasagot yun eh. Kasi after nung hamon ni Attorney Torion na ganun kay Torre, na muna nila eh. Anong tawag nila doon? Parang break muna nila, tapos nag-usap-usap sila. For 1 minute, 2 minutes. After nung nag-resume yung inquiry, wala na. Alam na. Wala na. Nawala na yung kung tinanggap ba ni Torre yung hamon or hindi. Wala. So maraming ganyan na again, medyo siguro dapat may follow-up questions yung mga yung mga senators. Hindi na kailangan ng presentation. Naligaw tayo ng sitwasyon and hindi naman tayo napunta doon sa ang gusto ko kasi marinig dito sa Senate inquiry na ito is yung legality ng warrant. Yung legality, meron bang abuse of power, hindi ba siya overkill, dapat ba ganun? So dapat umikot tayo doon sa very purpose, which is the warrant of arrest. Maraming hindi nasagot si Torre doon. Actually, Coach, dun sa after nga nitong Senate hearing, nung inipunan siya ng media, meron nagtanong sa kanya na about do sa challenge na yan, yung dun sa about do sa gamit nga na kung magre-rent yung KOJC nung Proton Elic. Tapos sasabayan din sila. Kasi nga medyo at a loss tayo ron Hindi natin alam kung kagaya do sa hinukay, bakit nila tinabunan? It means negative yun. Di ba? So, doon sa nung nag-ano yung media sa kanya, doon niya sinabi, no? Doon niya sinabi na hindi siya papayag, no? Hindi siya papayag na sabayan ng KOJC yung kanyang paggamit nung device niya o yung equipment niya. So,
Kasi nga raw, baka mamaya maunsami na naman daw yung kanilang operation. Parang gano'n ang yun yung sinasabi niya, no? O na naman yung kanilang mga operation. So hindi sila nagdedepende daw doon sa isang gadget lang. So marami daw silang mga gadget. So makikita natin dito, no, na yung ginagamit nila na Proton Elic na nag-fail na dito sa JMC basement, di ba? Nag-fail na rin dito sa Cathedral, ay baka naman dalhin na naman nila yan doon sa Gulayan. Yun nga kasi failure na sila at marami silang gamit na kailangang Ang problema dyan kasi nagiging paulit-ulit na nagiging form of harassment. No? So dapat yun ang naidiin natin kanina, yun din ang naidiin ng mga senators. Kasi unnecessary na yun. Gumamit sila ng gamit, gumamit sila ng aso, marami na silang kung ano-ano pang tawag, metal detectors, naghukay sila dito, may hukay doon, may drill dito sa lugar na ito. Ano pa? Wala na bang katapusan? Kaya nga sabi, yung warrant of arrest, dapat meron kang reasonable belief na nakita mo man lang or nandoon talaga si pastor. Ang kanyang sagot, he is positive na nandito sa pastor, kaya lang buong compound. So may excuses siya na puntahan dito, puntahan doon. Until na walang nahuhuli. Until when? Yun ang tanong kaninang matindi, until when? Wala silang masagot. So as long as hindi daw nila nahuhuli kasi priority nila na yun ang kanilang trabaho ay huliin si Pastor Kibuloy. Dapat nga yun na follow-up question What if 2026 na hindi nyo pa rin nahuhuli si Pastor? So andi dito pa rin kayo? Di ba? So until when? Kailangan bigyan nyo kami. Hindi naman po pwede na haharasin nyo for how many months o how many years itong lugar na ito. Tapos sasabihin nyo, hindi, andyan lang, naglalakad, nakikita namin. Nagiging circus na itong lugar na ito. Kung may circus dito, Torre is becoming now a clown. He's like a clown. Correct. At saka coach, kung maalala natin, 'di ba, sa unang araw hinarangan yung ambulansya. Ito kasing intel, kung may intel ba talaga itong si Torre, no? He mentioned kasi sa Senate hearing na kaya daw hinarangan yung mga ambulansya dahil may nakuha daw silang impormasyon na baka tatakas si pastor sakay doon sa ambulansya, nakasuot ng mga nursing, yung susuot ng isang nurse, na yun daw yung gagamitin. Kaya yun daw yung naging dahilan kung bakit nila hinarangan. Which is napakamangmang coach, yung kanyang paliwanag. And still, di ba't di nila check upin? Saglit lang yun Correct. Itong mga naka-nurse, tingnan ko yung mukha. Sige, wala, tapos, labas. Ang dami nyo dyan. Bakit hindi mo ginamit yung mga tao mo? Sayang. Anong purpose ng gano'ng kakadaming tao na hindi mo ma-check yung ambulance? Saglit lang yan, hindi aabot ng 10 seconds yan o patingin. Diba? Sana ginamit mo yung resources mo. Hindi ka marunong gumamit ng resources mo Kung alam mo kung marunong ka at matalino ka, hindi mo kailangan ng libo-libo dyan. Unless, yung talagang purpose mo, which I believe, in my opinion, ang purpose mo talaga is to harass. To harass the KOJC, the place, to harass Pastor Kibuloy. Pero kung talagang yung purpose mo lang maghanap, 100, maybe less than sobrang dami nila, policemen. coach. Oo, is enough. Libo-libo. Ito pa yung malala, coach. Ginigiit kasi nito ni Torre, no, sa Senate hearing na wala daw talagang ginamit na tear gas. Fire extinguisher daw yung ginamit ng mga KOJC. Kita mo, bakit kami gagamit ng fire extinguisher or tear gas na ikakapahamak ng aming mga kapatid na mga missionary? Diba, Hindi coach? pa yun masasaktan Hindi niya pa yun Oo. napakita nung sa presentation niya. Sabi niya, papakita niya sa presentation na meron daw KOGC member na nagpasabog daw ng fire extinguisher. Wala naman siya napakita dun sa kanyang presentation. Indeed, yung kanyang lumusot siya ron.
lumusot siya doon. Oo Maybe next time maging wise na tayo na, well, kung makausap natin sila Atty. Torion, we suggest na siya na mauna mag-present and then we do the questions afterwards para nang sa ganun, wala na siyang excuse eh. Naano tayo doon eh. Nabudol tayo Nabudol ron. din. Correct, tama. Lahi siguro ng mga budol-budol. Di ko alam kung yung leader nila budol-budol din. Kung anong Pero punuan, nabudol- coach, yun yung scam. bunga. Kung anong Oo. punuan, yun yung Nice. bunga. Correct. Na-scam tayo doon. Apakalaki nun. Di syempre late na yun eh. So nagpapaalam na, pagkatapos niya, wala na. Correct. Halos wala na questions. Tapos na eh. Ito pa. Next time, unahin natin siya. Correct, tama. Yung nakakagalit at nakakadismaya, coach, no, yung sa nangyaring Senate hearing, kapag tinatanong yung Commission on Human Rights, kitang-kita na sa mga videos, pictures, kung paano nasaktan yung ating mga KOJC missionary, namatay, yet always sinasabi nila, napapatuloy pa po yung aming investigasyon. Parang, alam mo, kitang-kita na talaga yung pattern nila, coach, na hindi talaga sila panig sa mga inosenteng civilian or inosenteng Pilipino na mga KOJ missionary na ginagawang sinasaktan ng ating mga kapulisan. Kasi nga doon sila panig sa CPP and PNDF. Yun nga sabi ni Senator Bato kanina, di ba? Na kapag nasa left ang nadidisgrasya, ang bilis bilis sila makapagbigay ng statement. Pero ito, mahigit ng 2 linggo na nakalipas, ongoing investigation pa rin. Nandun pa rin sila sa ongoing investigation. Correct, oo. Tapos yung mga nagdodroga, doon sila concerned. Concerned sila doon na sa napatay na rapist, hindi doon sa na-rape. Correct. Diba? Pero natanong nyo na sa akin yan about sa CHR na yan eh. Dito na one time, hindi ko alam kung... sabi ko wala akong tiwala. I mean, as simple as that. Huwag nating asahan yan kasi doon pa lang kay dito sa war on drugs, iba na ang galawan ng mga yan eh. So, I don't know. I don't trust them. Coach, habang nag-uusap tayo dito, meron lang update yun dyan sa KOJC kasi yung kapulisan hinarang ang harapang bahagi ng Emerald Gate ng KOJC compound. Una nang ginawa ito ng mga pulis bago ma-issue ang TPO. Ngunit bumalik na naman ngayon matapos ang pagdinig ng Senado. Matatanda ang sinabi ni Torre matapos ang Senate hearing noong Biyernes, Setyembre 6 na mas magiging mahigpit siya sa KOJC. So ito na nga, Coach, unti-unti na nating nararamdaman yung binanggit mo kanina na parang mas malupit pa ang gagawin ni Torre ngayon kasi nga in national TV nakita talaga yung kung gaano siya kasinungaling at napahiya doon sa Senate hearing na pasimple niya lang na ipapalusot yung mga kasinungalingan niya. And yet wala tayong nagawa lahat, walang nagawa ang senador. Correct. So talagang expect mo na sasama pa ito. Gaya nga sabi ko sa inyo, nakalabas kami, galing loob yung sasakyan. Pangalawa, hindi na kami nakapasok eh. Hindi na may pasok yung sasakyan. Masikip na. Nung pagbalik namin, masikip na yung daanan. So, ganyan sila katindi. Coach, sige, partner. Isa sa nabigay din na question ni Senator Bato is itong tactical retreat. Iminungkahin ni Senator Bato kay Torre kasi nga mission failed na sila eh. Kahit ano pang pilit nila dyan na paikot-ikot sila dyan sa compound, wala naman talaga silang katibayan na nandyan si Pastor o yung iba pa nilang mga target. So nagsuggest si Senator Bato ng tactical retreat. Sa tingin mo, pag kinagat to ni Torre, sakali lang patulan to ni Torre, sa tingin mo maisasalba niya pa yung sa kabuuan yung Philippine National Police sa lawak at dami ng violations na nagawa nila? Sa tingin ko, hindi niya kukuhanin yan. Alam mo kaya, ang tingin ko talaga dito, meron niyang nag-uutos sa itaas eh. So, hindi siya papayagang mag-retreat dito. Pero sakaling mag-retreat siya? Yung nasa taas ay matanggal. Ngayon, kung sakaling mag-retreat siya, marami ba namang mga maayos na pulis? No? So, hindi natin ma-judge yung lahat ng mga pulis. Kaya lang, nakita natin yung butas ng batas. Kasi pagka may, halimbawa ay mangyari ito sa susunod,
pag may topak pala yung general, walang magagawa ang mga nasa ilalim. Kahit sinong mga tao pwede nilang harasin. Di ba? Maiwasan natin itong sitwasyon na nangyari ngayon. Dapat matuto tayo. So, yun ang dapat siguro makorek sa batas natin. Talaga malaking problema ito. And nakita natin, pag kahit mali ang utos sa itaas, walang magawa sa baba. Malaking problema. Coach, speaking of itaas, umapila na si Senator Bato de la Rosa kay Marcos Jr. na kumbaga bigyan na ng kalayaan ng pulis at yung ditong sa mga KOJC members na mamagitan na ng mismong Pangulo ng Bansa. Ano sa tingin mo dito, Coach? I think he is clueless. Tingin ko hindi niya alam itong nangyayari ngayon. Kasi, sasabihin mo walang armas. Kaya ngayon ang tanong isang tanong ata ni Mayor Bastillon, meron ka bang dalang armas? Di ba? Isipin mo, sasabihin niya ni isa wala silang dalang armas. Wala silang tear gas. Ang daming videos noon. Di ba? Baka, hindi natin alam itong si Marcos, baka nasa happy place na ito. Wala siyang control. Baka mamaya, iba na may control. We don't know kasi, that kind of statement, Correct. obviously, wala siyang alam. Clueless siya sa nangyayari dito. Ito'y tingnan natin mabuti, no? Then we know our history. No? Probably, what happened to Marcos Sr. maybe is happening also to Marcos Jr. Na the history is repeating itself. No? Hindi ko na lang i-detalye kasi baka But, iba to parang, hindi, ewan ko lang but yung kinall out ni Senator Bato si Marcos, again, maganda pakinggan sa media. Maganda pakinggan natin. But in my opinion, walang mangyayari dyan. Wala yan. Coach, speaking of appealing sa government, ito nga binigyang diin talaga ni Attorney Dayna na tama na, sobra na yung ginagawa ng ating kapulisan sa pagkubkob sa KOJC compound. Kaya iginigit niya talaga, umalis na yung ating kapulisan kasi hindi na nakakabalik sa face-to-face classes yung ating mga estudyante dyan sa JMC. Yet sinasabi ni Torre, pwede namang daw mag-aral ng face-to-face. Siyempre yung mga bata, fully armed, naka-battle gear yung mga ating mga kapulisan, tapos nakakalat doon. What if magkaroon ng komosyon? Tapos nakita ng mga estudyante. Ano yung magiging epekto nito sa kanila, Coach? Kapag ganun yung mangyayari. Kahit ako yung anak ko mag-aaral dito, nag-aaral, tapos sasabihin mo mag-aaral, pumasok sila face-to-face, di bali nang bumagsak ka. Hindi kita muna papapasukin dyan. Talagang maaabala ang, kasi delikado. And hindi maganda sa isang bata na nakakita siya ng imahe ng mga pulis na ganyan, na nangaabuso ng kanilang kapangyarihan. Hindi maganda sa imahe ng isang bata na nakakita siya na may mga mahahabang baril. Hindi natin alam kung ano magiging phobia niyan or hatred niya sa mga pulis. Hindi maganda. And hindi rin safe. Isipin mo, papapasukin ko yung anak ko dyan na alam ko naghuhukay sila sa ilalim. Baka mamaya mag-iba bigla yung school na yan. Correct. No? We cannot blame the parents. Sabi ko nga, kung ako ang magulang, di ko muna papapasukin. Until magsilayas yung mga pulis na yan dito. So, apektado third party naapektuhan for the purpose ng gusto nilang mahuli si Pastor Kibuloy na wala naman doon sa warrant si Pastor Kibuloy. And at the same time, hindi naman siya ang may-ari nitong lugar na to. So, nagdadamay tayo ng ibang tao Kasi parang ginagawa niya mistulang hostage to mga ito kasi lagi niya kanina pinapaulit-ulit niya. Alam niyo kung paano gusto niyo matapos na ito? Sumuko si Pastor. Sumuko si Pastor. Paulit-ulit siya, sumuko sa Pastor. Just like yung mga trolls, na mga bayarang trolls na sa social media, ganyan lagi sinasabi. Sumuko na dapat si Pastor. Sumuko na si Pastor. So, ang ginagawa nila ay ipinapasa nila.
let me remind you, Tore, kayo ang may intel. Trabaho niyong hulihin si pastor. Huwag niyong ipasa sa amin yung pagpapasuko kay pastor kasi in the first place, hindi namin alam kung asan si pastor. Pero kayo ang may pera, kayo ang may budget sa intel, bakit hindi nyo gamitin sa tama? Ang ginagawa nyo, inaharas nyo itong lugar na ito para isuko si pastor. And that is hostage. Hindi po maganda yun. Mali yun. That is criminal. Di ba? Bakit nasa amin ang responsibilidad? Bakit di mo gamitin yung utak mo? Bakit di nyo gamitin yung utak nyo kung paano at saan nyo mahuhuli si pastor? Baka kasi nasa isip din itong mga ito, they are really clueless kung asan si pastor. And that is not our fault. It's your fault. Kasi di ba, gaya na sabi natin, sinabi nyo, uhulihin nyo si Bantag, mahuli na si Bantag. Hindi nyo mahuli. Same thing with Tevez. You are all clueless. Sino lang nahuli nyo? Si Guo, na mukhang drama pa. Sino nahuli nyo? Yung biggest drug hole. Na drama pa. Mukhang drama pa. Di ba? Pinapasa nyo sa amin eh. Kayo manghuli. Tamad kayo eh. Gusto nyo puro pasuko. Kung meron kayong warrant of arrest, it means you have reasonable belief na nandito si pastor. Ba't di nyo hulihin? Bakit nyo sa amin pinapasuko? Ilang araw na kayo dito, hindi nyo mahuli. Mananawagan ka lang pala ng pasuko, umalis na kayo. Manawagan ka na lang ulit ng pasuko. Gano'n ka simple. Nililigaw tayo nito si Torre. Diwata talaga eh. Pero coach, sa nangyaring hearing kanina, base sa monitoring mo, sa mga subscribers, sa mga followers mo, ano yung reaksyon ng mga tao doon? Hindi, not happy. Tanungin natin yung ating mga manunood ngayon. Kayo ba ay masaya? Masaya ba kayo sa nangyari sa... Ano reaction nyo kanina sa Senate inquiry? Kasi sa akin lang naman yun eh. Maaaring mali ako. And again, I don't blame Senator Bato, Senator Robin, but I'm not satisfied. Diba? Kasi mas mabuti pa na wala na lang Senate hearing. Nalagay tayo sa alanganin ngayon. Diba? Ngayon, maliwanag na pwede na sila maghukay. Kasi sinabi niya, natutuloy niya yung hukay. At wala kayong nagawa mga senador. Diba? So, hindi sila naging masaya. Sa mga nakausap ko, hindi na naging masaya. Siguro meron, kakaunti. But the majority, they're not happy. I'm not happy dun sa nangyari. Yan ang mga komentary, dismayado sila. Coach, di ba ang tagal mo na dyan na nag-stay dyan sa KOJC compound, no? Even pa nung wala pa tong nangyayari, kitang-kita mo talaga na very peaceful, ang ganda ng lugar ng KOJC compound. Ito yung matagal na talaga na inaasam ng ating mga KOJC missionaries, no, na sana ibalik na sa amin yung aming bahay talaga, na alam yung walang manggugulo, puro kapayapaan lang, puro pagmamahal, kasiyahan. Ito yung inaasam namin, coach eh. Pero ito nga, 'di ba, parang sabi pa ni Torre mas the more pa sila maghihigpit. I understand na nafe-feel namin kayo eh. No, kasi nga dahil sa tagal na namin dito, and gaya sabi ko kanina, kung kayo nga kung ako nga ay nasasaktan sa ginagawa nito mga pulis, paano pa kayo? Nasa inyo to eh. Simbahan nyo to, tahanan nyo ito, eskwelahan nyo to. Masakit yun. I mean, pag ini-imagine ko na ako bago ako makapasok sa bahay ko, check-upin mo ako, tapos ikaw bigla kang papasok sa bahay ko at matutulog ka doon sa lawn, doon sa garden, or doon pupunta ka sa banyo at doon ka dudumi at hindi mo lilinisin. At hindi mo ipapacheck up kung ano yung dadalahin mo. Di ba? May makikita ako mga cigarette butts kung saan-saan. Masakit yun. I mean, tinatapakan na yung iyong hindi lang karapatan na natatapakan dyan. Kung gawin mo sa akin yun, pagkatao ko na ang tinatapakan mo dito. Siyempre, andyan yung family ko eh. Ito, residential.
andi dito rin ang kanilang ano. And this is one big family. Makikita naman natin parang pamilya sila dito lahat eh. So, masakit. I understand. At bagamat, siyempre, tuloy ang buhay. Diba? So, pero siyempre deep inside, this is not normal. Pero sa ngayon, Coach, na-access ba? Kasi alam namin, kwarto yung may mga nakatira dun sa basement eh. Ngayon ba na-access na nila yung kwarto nila? Sila na ba, malaya na ba sila nakakapagpahinga dun? Or sarado pa rin? I don't think so. Hindi ko sure kasi nung after the hearing, kasi nung before the hearing, pag ko rito, napuntahan ko yung lugar. Yung mga, yung kwarto sa baba ng JMC. Oh, correct. Yeah. I don't think so kasi pagdating namin dito after the hearing, may nakaharang na eh. Although hindi ko trinay pumasok kung papapasukin ako, pero bakit nila babarikadahan pa yun kung pwede kang pumasok doon? No? So sa tingin ko, hindi. Bukas, try natin. Try nating pasukin yan ng ano. Hindi naman natin sila gagambalain. Susubukan natin. Pwede bang pumasok na? No? Katanungin natin. Pero may nakaharang kasi yan yung lugar na yan, nadadaanan yan sa King's Chow, yung lugar na yan. Tapos yung going dun sa baba. Marami pa ring harang. Pero Walang nagbago. Actually, ano pa nga eh. Sumikip pa nga eh. Pero sana, Coach, sana yung kahit mabawasan man lang yung pag-iistorbo ng mga polis kasi nga isa sa mga nabanggit kanina yung paggamit nga ng LRAD nitong kapulisan, every may prayer, So sana kahit yun lang siguro ang ibigay ng kapulisan na luwagan nila yung karapatan na magpuri at manalangin itong mga KOJC members. Sa ngayon, sa ngayong araw na ito, hindi ko pa naririnig yung LRAD. Hopefully, magtuloy-tuloy ito. Wala pa. Matahimik. Sa ngayon, matahimik. No, kanina lang naririnig ko manalangin yung KOJC. Nakapanalangin naman sila ng maayos. Partner, speaking of LRAD, balik ko na naman itong kasinungalingan nitong si Torre. No? Sinabi niya rin kanina, naalala ko lang, sinabi niya rin kanina sa Senate hearing na hindi naman daw ginagamit yung LRAD and he will not allow it. No? Kasi sabi ni Bato, makakabingi talaga yan. So, hindi daw niya inaalaw na gamitin. Tapos, parang ang sinasabi niya, hindi daw siya aware. No? Tapos, kung matatandaan kasi natin, sunod din nung comment ni kapartner Almar, na tina-timing naman talaga nila every prayer. Alam nila yung schedule eh. Diba? Alam nila yung schedule, 12 o'clock, may prayer, pagkatapos 3 a.m. may prayer, tapos doon nila patutunugin. In fact, hindi nga lang yung LRAD, yung lahat ng activity na ginagawa nila o yung mga pagpupuslit nila, tina-timing nila yan kung merong prayer eh. Kaya kanina talagang makikita mo talaga na talagang heightened talaga yung pagsisinungaling. Pathological liar ang tawag doon. Totoo yan. Oo. Totoo yan. Grabe nga eh. Again, despite na sa kanyang pagsisinungaling at nakita naman ng mga senador, yet wala silang nagawa. Ay, ang LRAD na yan, bawal po yan. Okay? So, yan ay ginagamit lang kung merong kaguluhan. Pero sa prayers, dapat hindi po dapat ginagamit yung LRAD na yan. And hopefully, matapos na nga yan. No? Gaya sabi ko, ngayon wala eh. Pero kasi malaking abala yan. Tapos itinanggi niya kay Bato. Marami naman tayong videos niyan. Sa susunod na hearing, kung gusto niyo ng videos, ang dami. Kahit yung may personal videos, kasi naka-live ako eh. Ilang beses na nagla-live ako na naasar ako dyan sa LRAD na yan.
Sumasabay pa sa press con yan. Sumasabay pa sa prayers. Oo. Tama kayo eh. So, nananadya pa yan. Tapos, again, isa pa yan, yung nagpupuslit sila. Ano rin eh. Nung nagpupuslit sila, ano rin eh. Sa prayer time eh. Mga salisi ang dating. Kaya nga halata mong illegal yung kanilang ginagawa eh. Kasi bakit mo kailangan sumalis eh kung tama yung ginagawa. Coach, isang tanong na lang siguro bago ko namin nabitawan. Isa kasi sa nakakakilabot na menensyon ni Torre kanina, papaalisin yung mga nakatira dyan. Sa tingin mo, kaya niyang gawin yon? Posible? Hindi siguro. Hindi siguro kasi marami na talaga mag-aalsa niyan. Abay, kaduwag naman na ng senador kung wala silang magawa. Di ba? Siguro naman kung sakaling gagawin talaga yan, dapat talagang manindigan na ito sila Bato at manindigan na yung mga senador, manindigan na itong mga pulis, manindigan na itong AFP. Abay, kalabesan yun. Isipin mo, paalisin mo yung may-ari ng bahay. At ilang pamilya po, ilang tao nandirito para lang kayo makapag-search. Di ba? Paano naman yung damage na magagawa nyo? Hindi lang yung damage to the property, yung lost time, yung saan sila titira. Diba? O saan sila pupunta yung mga taga rito. Ang daming naaabala. No? Nabanggit nga yan kanina, yan ang gusto ni Torre. Pero ako yun naman ay may tiwala pa sa bansang Pilipinas na kahit papaano ay tayo tingin ko may pag-asa. Hindi naman po siguro ganyan tayo kainutil. Pag nangyari pa naman yan ay magsilayas na tayo dito sa Pilipinas, ganyan na po talaga tayo kainutil. Ibig sabihin, wala man lang maninindigan. Sobra naman na yun. That is too much. Okay, Coach, last message mo sa ating mga kababayan na nanonood sa atin ngayon. Kapit lang. Gaya na sabi natin, balang araw makakamtan din natin yung di ba? Huwag niyo pong kakalimutan yung nangyari sa Biblia na may 10 plagues, no? Bago pinayagang umalis itong mga Israelites ay matigas talaga ang ulo ni Pero kasi nasa utak yan eh. Yung power, nasa utak yan. No? So, hindi natin alam kung pang ilang plague na to. No? Pero sa bandang huli naman, alam natin, sila ay kinain ng dagat at namatay sila. Pati yung kanilang mga anak ay namatay. Hindi po tayo nagbibigay ng threat dito. Ang ibig ko lang po sabihin, pagdating sa Diyos ay may hustisya. No, kung hindi man natin makuha ang hustisya sa mga pulis, sa mga senador, sa justice system, makukuha rin naman natin ang hustisya sa Diyos. No, so kapit-kapit lang tayo at siguro, mensahe ko na lang din sa mga taga kay OJC, they will try to trigger us now. Kasi armado na sila ng ng confidence, ng power. Wala nang magawa sa kanila at alam nila yon eh. So they will try to trigger us nang sa ganon ay magkagulo. At meron silang reason, maybe para magkaroon ng martial law rito or maybe para paalisin tayo dito. So hayaan lang natin sila. Alam kong masakit but wag natin sila bibigyan ng rason na matrigger tayo na tayo ay masaktan nila at paalisin dito. So, tingnan na lang muna natin. Let's take this one day at a time and then let's just wait for God. Lagi ko sinasabi naman na God is seldom early but He is never late. So, magandang umaga po sa inyo partners at sa ating mga kababayan po. God bless everyone. Yan, maraming salamat, Coach.